Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2851. Sa kasamaang palad, dumating ako sa oras, kung hindi man, ang pamilya Raksha ay talagang tapos na. Sa oras na ito, nagkatinginan sina Natalie at Clarice, at kapwa sila lubos na masaya sa bawat isa. Mahusay, lumitaw si Daryl, at ang tribo ng Raksha ay naligtas. Woo! Pakiramdam ang aura ni Daryl, ang daan-daang libong mga puwersang koalisyon ay mukhang komplikado. Sa wakas, si Tu Shengjia ang unang nagreaksyon, humakbang, at sumisigaw kay Daryl Darby, ang taong walang kahihiyan nagpakita kaparing naglakas loob na magpakita. Ininsulto mo muna ang Chamber Empress, at pagkatapos ay gumawa ng ingay sa North Mona Palace, at ngayon nakikipagsabuatan muli sa mga Rakshas sa pagtatangkang maglunsad ng giyera laban sa mainland. At ngayon, ang iyong mga kakampi ay agad na binura sa amin, at hindi ka makaupo. Ano ang isang hindi pagkakaunawaan? Sa palagay mo ay gagawin namin, naniniwala ka ba? Bumagsak ang boses. Ang nakapalibot na mga general ng koalisyon at maraming sundalo lahat ay malakas na tumugon. Oo, na mapagpaimbabaw mo, hindi na naka-install sa harap ng sa amin. Gusto mong mangibabaw sa mainland, na hindi namin alam. Ngayon iyon sinira mo ang bibig, hindi kahit naisipin ang tungkol sa mga Rakshasa sa pamilya live buhay. Ang karamihan ng tao sa Y na patuloy itong darating. Si Daryl ay takot at galit, ang utak ng mga taong ito ay pawang gawa sa tubig. Sa kaso ng Chamber, alam ng matalinong tao na mayroong problema sa unang tingin, ngunit ang mga taong ito ay naniniwala sa kalokohan ni Zhang Ju. Sa pag-iisip tungkol dito, si Daryl ay tinatamad na magsalita ng walang kwenta, at malamig na sinabi kay Tu Shengjia. Anumang sasabihin mo, ngayon, dapat ko silang ilayo. Hindi malakas ang boses, ngunit kumalat ito sa buong madla, na lampas sa pagdududa. Si Tu Shengjia ay nanunuya at tinitigan si Daryl ng malapitan sa ganitong paraan. Inamin mo ang iyong pakikipagsabwatan sa tribo ng Raksha, tama. Kung iyon ang kaso, walang masabi. Lahat, ang ambisyon ni Daryl, ngayon ay nagpasya ka na at hayaan siyang mabuhay at umalis. Ang boses ay nahulog, at Tu Shengjia rosas sa hangin. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Tu Shengjia, at isang pagkabigla ang sumabog mula sa mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, na dumidiretso patungo sa puso ni Daryl. Saan man dumaan ang figure, ang hangin ay napangit, at ang momentum ay nakakagulat. Nang makita ang pag-atake ni Tu Shengjia, agad na nabulabog si Daryl. Kotsa, matapos makarinig ng malakas na ingay, nagpinta si Fang Tia ng isang halberd na sumabog mula sa kanyang bibig, at mahigpit na hinawakan ni Daryl sa kanyang kamay. Lumayo ka, malamig na bulalas ni Daryl, at winigayway ang kanyang kamay. Isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog mula sa pininturahang halberd ni Fang Tian, na direktang naglalok ng Tu Shengjia. Error sa susunod na segundo, walang sapat na oras si Tu Shengjia upang magawa ito. Siya ay natangay at binigkas. Sumilip siya ng buong 100 metro ang layo, at sa wakas ay nahulog na sa lupa, ang kanyang mga mata nakaitim, at pumanaw siya. Isang daye sa isang paglipat lamang, natigilan nito si Tu Shengjia, ang unang mabangis na general sa hilagang Ying Continent. Ang Daryl na ito ay karapat-dapat sa Elysium Gate Sect Master, ang pagkakaroon ng sikat na Jiusho, ang lakas ay sobrang kakilakilabot. Sa sandaling ito, lahat ng naruroon ay hindi mapigil ang huminga sa hangin. Ang titig ni Daryl ay parang sulo, lumulutang sa hangin, nakatingin sa paligid ng madla. Ako, si Daryl Darby, ay nagtatag ng Elysium Gate noon na may layuning parusahan ng kasamaan at itaguyod ang mabuti, kumikilos para sa langit. Sa higit sa 10 taon, hindi ko kailanman nilabag ang aking orihinal na hangarin. 3 taon na ang nakalilipas, tumawag ako kay mainland, sama-sama laban sa pamilya Rakshasa, mga alagad sa araw, pumatay ng daan-daang libo, pinsala ng mainland kaysa sa malalaking pintuan ay dapat na mas malaki, at ikaw, sabi ko, ang phony, ay simpleng katawa-tawa. Karapat-dapat ako sa langit, karapat-dapat sa katarungan,
At ako, si Daryl, karapat-dapat sa aking sariling konsensya. Ngayon sasabihin ko sa iyo na ang usapin ng Chang'e Empress ay ganap na nasa ilalim ng pamimilit ni Zhang Ju. Na-frame ako. Ang Rakshas ay pumasok ng buong buo kay mainland. Narito upang tulungan ako, maniniwala ka man o hindi. Ako si Daryl Darby, karapat-dapat ako sa mundong ito. Nahulog ang huling pangungusap, labis na duguan ang mga mata ni Daryl. Sa isang panahon, higit sa 400,000 mga sarhento ng koalisyon ang nakatuon kay Daryl, at hindi makapagsalita kahit isang salita. Kabanata 2852. Katahimikan. Ang malaking larangan ng digmaan ay tahimik sa oras na ito. Isang karayom ang nahulog sa lupa, at malinaw kong narinig. Ako, si Daryl, hindi pa ako nagsisisi kay Gio Show. Sa sandaling ito, hawakan ni Daryl ang pagpipinta ni Fang Tian, pinasigla siya ng kanyang panloob na puwersa, at ang kanyang masiglang boses ay kumalat sa buong ilang. Sa susunod na segundo, sumulyap si Daryl kay Natalie, na may isang determinadong pagpapahayag. Ang tribo ng Raksha ay nagdusa ng mga inosenteng kalamidad para sa akin. Kung hindi ko maprotektahan ang kanilang kaligtasan at maging walang kabuluhan, dapat ko silang ilayo ngayon. Kung sino man ang maglakas loob na hintuin ito at yon ang magiging kaaway. Bati ni Daryl sa lahat sa Natalie na umalis. Sa sandaling ito, daan-daang libong mga puwersang koalisyon ang nagkatinginan, ngunit walang sino man ang naglakas loob na huminto. Alam ng bawat isa sa kanilang mga puso na kung sila ay titigil, ang wakas ay kapareho ng Tushangjiya. O kahit na mas masahol pa, higit sa lahat, si Daryl ay mayroon ding dragon, iyon ang pinakamalakas na hayop sa mainland. Sa kabilang panig, mabilis na umalis si Daryl at Natalie sa hangganan ng mainland ng North Mona. Matapos ang paglalakbay ng ilang oras pa, siguraduhin na walang mga habol na sundalo sa likuran, si Daryl ay nakahinga ng maluwag. Sa oras na ito, nagbigay ng utos si Natalie na pahintulutan ang lahat sa lugar. Libu-libong mga tropa ang dumaan sa isang mabangis na labanan, at ngayon mayroon na lamang ilang libong katao ang natitira, at ang mga nakaligtas ay pawang nasugatan, at hindi nila ito mapipigilan ng walang pahinga. Lalo na sina Natalie at Clarice, mapatla ang kanilang mga magagandang mukha, at halos naubos ang kanilang panloob na lakas. Matapos magpahinga ng higit sa kalahating oras, ang sitwasyon ng bawat isa sa wakas ay kumalas ng malaki. Daryl, sa sandaling ito, bahagyang ngumiti si Natalie at itinuro kay Daryl. Okay lang sa oras na ito na dumating ka sa oras, kung hindi, tapos na talaga ang angkan natin ng Raksha. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay at masigasig na sinabi, gusto talaga akong magpasalamat sa iyo, at mamuno ng isang hukbo upang iligtas ka sa buong mundo. Kung may mangyari sa iyong tribo ng Raksha, hindi ako mapakali sa natitirang buhay ko. Ano ang naisip ni Daryl, at nagpatuloy nga pala, gang ni Jack, pinagkanulo talaga ang tribo mong Raksha. Ano, narinig ito, Natalie sighed lightly, na may isang maliit na galit sa kanyang pinong mukha. Oo, Jack at ang kanyang mga kasabwat ay lantaran na naghimagsik laban sa mga Rakshas. Sa oras na ito ay haantong ako sa hukbo sa mainland, maliban upang matulungan ka, ng mga taksil na ito. Nang sinabi niya ito, puno ng determinasyon si Natalie. Ang tribo ng Raksha ay may patayo at malakas na tauhan, at ang traidor ay ang pinaka-hindi matiis. Sa sandaling ito, katabi niya si Clarice, bagaman hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo napahiya. Pagkatapos ng lahat, sa mga traidor na ito, mayroong dalawa sa kanyang sariling mga kapatid. Nang makita ang kanyang reaksyon, ngumiti ng mapait si Daryl. Natalie, natatakot akong hindi ka ganoon kadali patayin ng mga taksil na ito. Bakit natigilan si Natalie at hindi mapigil ang magtanong? Sa pagkakaalam ko, samilong sila sa Hades ng aswang na mundo. Umikot si Daryl at dahan daw ang sinabi ang bawat isa ay may malakas na kapangyarihang kasamaan. Dinakip ito ng mga Dasanjman. Ano, narinig ito, laking gulat ng katawan ni Natalie. Si Jack ang pangkat ng mga tao na ito ay samilong sa mundo ng aswang Hades hindi nakakagulat, nang nakikipaglaban sa kanya dati, ang lakas ng kalaban ay biglang naging napakalakas at napakasama. Ngayon ang pinakamahalagang bagay para sa iyong Rakshas ay gumaling. Naisip ni Daryl, at nagpatuloy na magsalita ngayon ang sitwasyon sa mainland ay sobrang gulo, hindi ka dapat maging mapusok pa.
Tumango si Natalie, sang-ayon sa sinabi ni Daryl. Sa susunod na segundo, maaaring may naiisip si Natalie kung gayon mag-ingat. Kapag may nangyari, abisuhan ka agad ako. Ang aming Raksha clan ay talagang makakatulong. Gayon din, ang iyong matuwid na kapatid na babae mula sa pamilyang Carter ay napunta na sa New World Continent. Ito ay ang balita na ibinigay niya sa akin. Sa oras na iyon, papasok pa lamang kami sa Main World Continent, at nakakuha kami ng balita na ang mga tao, mula sa pamilyang Carter ay inaresto ni Haring Kenny, at siya ay sumugod upang iligtas sila agad. Ano narinig ito, biglang nag-alala si Daryl. Bagaman si Sarah ang pangalawang binibini ng pamilyang Carter, bihira siyang tumapak sa mga ilog at lawa. Kahit na sumamba siya sa isang Fangchi Buddha bilang guro dati, mahirap na sundin lamang siya. Ang bilangguan ng New World Palace na sumagip sa pamilyang Carter. Kabanata 2853. Daryl naisip ng higit pa at higit na balisa, at mabilis na sinabi. Kung ito ang kaso, maghiwalay tayo dito, maaari kang bumalik sa istasyon pagkatapos ng ilang higit pang oras. Ako isipin, ang Gyosho Continent ay hindi magpapadala ng mga tropa upang maghabol. Okay, mag-ingat. Matapos ang napagkasundoan, si Daryl ay humiwalay kay Natalie at nagmamadaling patungo sa Continental ng New World. Sarah, huwag maging mapusok. Sa daan, patuloy na nagdarasal si Daryl sa kanyang puso. Yung kabila, Ghost Realm, mahusay na hall ng Underworld. Nakaupo sa trono, ang mukha ni Pluto ay orihinal na malungkot, at ngayon mas mukhang malungkot ito, at ang kapaligiran sa buong bulwagan ay labis na nakalulungkot. Ang mga sumusunod na messenger, pati na rin ang Great Hall of the Underworld Soldiers, ay natatakot ding lumabas. Ngayon pa lang, nagpadala siya upang arestuhin ang mga sundalong Ming ni Chester, at nagbalita ng balita na nabigo ang pag-aresto, na ikinainis ni Pluto. Sinabi mo lang sa oras na ito, ang hari ng Hades ay nakatingin sa isang patay na sundalo na nakaluhod doon, at malamig na sinabi. Nang arestuhin mo si Chester, nasagasaan mo ang Elysium Sect Master na si Daryl Darby, ang batang iyon nagkaroon ng Dragon Spirit Beast o. Pinunasan ni Mingbing ang malamig na pawis at mabilis na tumango. Tulad ng sinabi niya, huminga ng malalim si Mingbing at maingat na sinabi bukod dito, mayroong isang siyam na langit na Santo Maiden sa tabi ni Daryl. Iyon ay, ang siyam na langit na Santo Maiden, na nagturo kay Daryl na ayusin ang isang formation, na humantong sa pagkabigo ng pagkuha ng mga bata. Ha, narinig ito, ang titig ni Pluto ay malamig na nag-flash, at sinabi niya sa kanyang sarili. Ayon dito, iniwan ng siyam na langit na santo ang lihim na kalipunan ng espiritual na walang bisa. Matapos ang langit at daigdig na malalim na array ay nawasak sa taong iyon, ang lihim na larangan ng espiritual ang void ay nawala at ang kaharian ng Diyos. Pati na rin ang koneksyon sa mainland, hindi nila inaasahan na sa wakas ay lalabas sila. Nagpapatuloy ang utos, at susubukan namin ang aming makakaya upang masubaybayan kung nasaan ang siyam na langit. Santo, opo, kamahalan. Nang matanggap ang utos, mabilis na tumayo ang sundalong Ming at naglakad palabas ng hall. Pinagmamasdan ng sundalong naglalakad palayo, tumingin si Pluto sa paligid at tinignan ang mga utos. Sa panahong ito, anong balita ang narinig mo sa siyam na lalawigan? Ang boses ay nahulog, at ang isa sa mga utos ay mabilis na lumabas. Kamahal, dahil sa iyong kamahalan na pasuko si Jack at ang mga tao, ang sitwasyon sa siyam na mga lalawigan ay nagkagulo. Ilang araw lamang ang nakalilipas, sumiklab ang gyera sa pagitan ng New World at ng tribo ng Raksha. Ang messenger na ito ay tinawag na Gang Hao, na nagtrabaho para sa Pluto ng maraming taon at naging matapat sa Pluto. Hindi lamang iyon, si Haring Kenny, ang Emperor ng New World Continent, ay sadyang nagpadala rin ng balita na ang tribo ng Raksha ay babalik upang sakupin si mainland. Maingat na sinabi ni Gang Hao, habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Pluto. Iniisip ng mga nasasakupan na ang hari na ito kayang gawin ito ng Kenny samantalahin. Narinig ito, tumango si Pluto na inaprubahan oo, ang bagay na ito ay naiwan sa iyo opo. Nagmamadali na sumaludo si Gang Hao tiyak na hindi ko bibiguin ang iyong kamahalan. Sa kabilang panig, New World Continent, ang palasyo. Gabi na, at maraming gwardya ang nagpapatrolya sa buong palasyo, na masasabing mababantayan. Whoosh sa oras na ito, isang payat na figura,
na sinasamantala ang gabi, ay nagmula sa malayo, tahimik at maliksi ang figura, iniiwasan ang mga gwardya ng patrol, at pumasok palabas sa palasyo. Ito ay isang maganda at banayad na babae. Isang itim na damit sa gabi, itinakda ang isang compact figure, napakakaaya-aya, misla na mga tampok, mahirap para sa sinumang tao na kontrolin ito kapag nakita niya ito. Hindi siya matanda, ngunit may isang pakiramdam ng katandaan na hindi tumutugma sa kanyang marka sa ang kilay niya. Si Sarah ito, Kabanata 2854. Si Sarah sa oras na ito ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay lihim na nababalisa. 2 araw na ang nakalilipas, ang Sarah ay orihinal na nagpunta sa North Mona Palace upang iligtas si Daryl kasama ang tribo ng Raksha. Gayunpaman, sa paraan upang malaman ang balita, ang pamilyang Carter ay nabilanggo ng Haring Kenny. Nang malaman ang sitwasyon, si Sarah ay parehong balisa at galit na galit. Pagkatapos nito, humiwalay siya kay Natalie at dumating upang magtanong tungkol sa sitwasyon na nag-iisa. Sa araw, sinubukan ni Sarah na pasukin ang bilangguan, ngunit sumuko siya nang makita niyang mababantay doon. Pagkatapos nito, naisip ni Sarah si Monica. Nagpasya siyang pumunta sa palasyo ng gabi at humingi ng tulong kay Monica. Sa puso ni Sarah, si Monica ay pinagkakatiwalaan ng kanyang kuya, at nanganak ng dalawa si Ambrose. Ang kanilang pag-ibig ay kasing lalim ng dagat. Kung alam nila na ang pamilyang Carter ay naaresto ni Haring Kenny, tiyak na makakatulong sila. Matapos ang desisyon, sinamantala ni Sarah ang gabi upang makalusot sa palasyo, natagpuan ito. Di nagtagal, inikot ni Sarah ang palasyo at nakita ang natutulog na palasyo ni Monica. Sa sandaling ito, si Sarah ay hindi nag-atubiling, tahimik na binuksan ang pinto, at naglakad papasok. Sino pagpasok ko pa lang ay may narinig akong magandang boses, napatingin si Sarah sa boses, at agad na labis ang saya. Nakita ko ang Katanji tangi at marangyang malambot na pagbagsak sa loob, tahimik na nakaupo na may isang payat na figure, kaaya-aya at marangyang, na puno ng isang payapang ugali. Ito ay si Monica, Sister Mon. Si Sarah ay nagpakita ng kaunting ngiti, lumakad at sinabi bisitahin ang gabi, huwag kang masaktan. Sarah nang makita na ito ay si Sarah, nanginginig si Monica at ikinagulat niya bakit ka dumating. Akala niya iyon ang taong walang mahabang memorya, ngunit nakalimutan niyang kumatok sa pinto nang siya ay pumasok, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay ang Sarah. Alam mo, Monica at Sarah, hindi pa ba nagkikita ng maraming taon? Si Sarah ay bahagyang bumantong hininga, hindi maitago ang kanyang panloob na pagkabalisa. Ang pamilyang Carter ay inaresto ni Haring Kenny. Si Sister Yvette, Dax at marami pang iba ay nakalok sa selda. Nais kong tulungan mo akong iligtas sila. Nang siya ay sinabi ito, ang mga mata ni Sarah ay kumislap sa pagpipilit. Ito narinig ito, lumabo ang ekspresyon ni Monica, at malungkot niyang sinabi. Narinig ko ang tungkol dito. Kinumbinsi ko si Haring Kenny noon, ngunit hindi niya ako pinakinggan at sinabi sa akin na huwag makagambala. Ito bagay anak, natatakot akong wala akong magawa. Nagulat ang mukha ni Sarah, naramdaman niya lamang na biglang nabasag ang pag-asa sa kanyang puso. Ate Mon, wala ka bang puso upang panuurin ito? Balisa si Sarah at hinawakan ang kamay ni Monica. Si Monica ay napangiti ng mapait, hindi alam kung paano tumugon ng ilang sandali. Kamahalan, halika dito. Habang nagsasalita siya, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa labas, at pagkatapos, narinig niya ang isang tunog ng mga yabag sa di kalayuan. Nako! Sa sandaling ito, ang parehong mukha ng Sarah at Monica ay nagbago, at nagpapanik sila. Aba, narito si Haring Kenny, kung makita kita rito, tiyak na hindi ko ito bibitawan ng madali. Nanginginig at nagpapanik si Monica. Sa pakikinig sa mga yapak na papalapit, kinagat ni Sarah ng mahigpit ang labi, at naguluhan din ang kanyang puso. Anong gagawin orihinal? Pumunta ako sa Monica upang may save ang mga tao ngayong gabi. Sa susunod na segundo, nagbago ang iniisip ni Sarah, at mayroon siyang ideya. At sinabi kay Monica, Sister Mon, humihingi ako ng pasensya. Ang boses ay nahulog, at ang kamay ng Jade ay itinaas at tinamaan si Monica sa likuran ng leeg. Puff. Kabanata 2855. Si Monica ay hindi tumugon sa lahat, at biglang nahimete ang kanyang katawan. Si Sarah ay hindi nag-atubili.
Matapos itago si Monica sa screen, binago niya ang damit ng palasyo, pagkatapos ay umupo sa harap ng salamin, ipinapakita ang 1,000 mukha ng walang aspeto. Sa oras na ito, kung may ibang mga tao sa silid tulugan, magulat siya, dahil sa isang kisap mata, nagbago si Sarah at naging itsura ni Monica. Oo, iniisip ito ni Sarah, at magpapanggap na Monica upang salakayin ang hari at mailigtaa ang pamilya Carter. Dahil walang ibang paraan upang mai-save ang pamilyang Carter, direktang papatayin nila si Haring Kenny. Kapag nagkagulo ang palasyo, makakakuha siya ng pagkakataon na makapasok sa bilangguan. Sa pagsasalita tungkol dito, kung ito ay 3 taon na ang nakakalipas, tiyak na walang lakas ng loob si Sarah, ngunit pagkatapos na sambahin ang 7 Buddha bilang isang guro, natutunan niya ang 1,000 mukha. At pagkatapos ay gumala sa mga ilog at lawa sa loob ng isang panahon, malaki ang pagkahinog at nakaranas ng mga problema. Mabilis na huminahon, humirit. Sa sandaling ito, ang pinto ng kwarto ay itinulak, at pagkatapos ay dahan-daw ang lumakad si Haring Kenny na may ngiti sa labi. Sa sandaling ito, ang tingin ni Hari ay nahulog sa Sarah. Nakikita siya sa isang mahabang palda, ang kanyang figure ay payat at kaaya-aya, masyadong maganda. Sa oras na ito, hindi na malayan ng hari na ang asawang babae sa harapan niya ay nagpapanggap na ibang tao. Madam, pupunta ako upang makita ka sa sandaling ito. Si Hari ay dahan-daw ang lumakad papunta kay Sarah. Si Sarah ay bahagyang ngumiti, salamat sa pag-ibig ng iyong kamahalan. Tulad ng sinabi niya, tumayo siya at nagbigay ng pagbati. Sa sandaling ito, si Sarah ay may kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha, ngunit siya ay medyo nag-alala din. Dapat mong malaman na ang Emperor ng New World Continent ay nasa harap niya. Kung mayroong isang pagkakamali, ito ay magpakailanman. Gayunpaman, iniisip si Yvette at ang iba pa sa bilangguan, biglang naging matatag ang mga mata ni Sarah. Bakit ka magalang sa akin? Bahagyang ngumiti si Kenny, diretsyong lumakad, umupo sa kanyang tuhod, at may emosyong sinabi. Maraming mga bagay kamakailan, abala sa mga opisyal na tungkulin, at sobrang pagod. Kaya hindi ako madalas sumama kay Madam, hindi ako sisisihin ni Madam. Ngumiti si Sarah at sinabi, dahil pagod na ako, magpahinga ka pa. Paano kita masisisi? Narinig ko ito. Si Hari ay lubos na guminhawa at hindi mapigilan ang tumawa, at pagkatapos ay kumaway. Madam, come and sit, let me take a look. How me Sarah go and sit? Pagbalik ng kanyang isipan, mabilis siyang lumakad at sinabi ng marahan. Kamahalan, sandali lang, gagawa ako ng isang tasa ng tsaa. Okay, good. Tumango ang hari at tumingin kay Sarah nang nakangiti nasa sabik. Mula pa nang umupo si Emperador Kenny sa emperador, at natrap si Monica sa palasyo, si Monica ay hindi maligamgam patungo sa kanya, na naging dahilan upang si Hari ay napakawalang magawa. Ngayon, hindi lamang ipinakita ng asawa ang kanyang kahinahunan at kabutihan, gumawa din siya ng hakbangin na gumawa ng tsaa para sa kanyang sarili. Paano ito hindi magiganyak si Hari? Hindi magtatagal, Sarah ginawa tsaa at dinala sa Hari. Ang inyong kamahalan, mag-ingat na magsunog ng ito. Okay, Hari, kinuha ito na may isang ngiti, at ay tungkol sa upang tikman ito. Pumunta sa kamatayan, ikaw na masamang tao. Gayunpaman, sa sandaling ito, hinawakan ni Hari ang tsaa at dinala lamang ito sa kanyang bibig nang makita niya si Sarah, na nakangiti na, biglang lumamig at sumigaw. Kaagad pagkatapos, isang malakas na hininga ang sumabog mula sa katawan ni Sarah, at direktang sinampal siya sa puso ni Hari. Oo, ang banayad at banal na pagganap ni Sarah dati, ay hayaan ng Hari na paganahin ang kanyang pagiging mapagbantay, upang maghintay para sa pagkakataon na kumilos. Madam, ikaw sobrang galit na galit ni Kenny. Hindi niya inaasahan na ang ginang, na palaging banayad, ay bigla siyang sasalakayin. Sa sandaling ito, nais niyang umiwas, ngunit ang bilis ni Sarah ay masyadong mabilis magtago. Sa pagsasalita tungkol dito, ang lakas ng paglilinang ni Hari ay napakalakas din, ngunit dahil hindi siya handa, si Sarah ay may pagkakataon na samantalahin ito. Bang! Ang palad na ito ay naglalaman ng 10 antas ng kasanayan ni Sarah, at malakas na tumama sa puso ni Hari. Narinig niya ang kanyang hiyawan, at ang buong tao ay lumipad, kumatok sa backscreen, at bumagsak ng malakas sa lupa.